Hawakan mo ang aking kamay at tayong dalawa'y mag-asing ng kaligayahan. Bitawan mo ng salita, ako ay handa nang tumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay, nandito ka na, oras ay naiinip. Magdahan-dahan, sinasamsam bawat punita, na para bang tayo'y di natatandahan. Gayang lu'y nasa muling sambit na ng iyong mga labi. Naparaan kita tuturo ang nakaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap, kaya di niya alam ang iyong alaga. Kung gano'n kakalit ang namin, iwas mo pang matakap. Ayan, nandito po kami ngayon sa San Andres, Quezon. May kasama po tayong buyer. So, yung nagpa-reserve sa atin ng lot 9 po dito. Ito na. So, dahil nasukat na po at na-final na. Ayan. Tinignan na po yung sanlikaw ang kalsada. Dito po siya. Ayan. So, a good thing, ang swerte po ng buyer natin dito. Kasi nung na-reserve niya to, hindi pa nasusukat. So, nung nasukat na, lumalabas po na sobrang lawak pala ng lote. Gawa nung salvage zone. So, kaya halos yung pre na lupa, dahil sa laki ng salvage zone is halos kulang-kulang 2,000. So, yung halos kabuuan nung nabili nila na dapat 2,000 square meter lang is nasa kulang-kulang 4,000 square meter. So, yung bawat lote dito nag-increase na po ang presyo. Dating 2.5 million bawat lote, ngayon po ay 3 million na. Kaya swerte po nung mga nag-appeal po nung naka-pre-selling pa lang. So, right now po ay 3 million na ang bawat 2,000 square meter dito na may additional na more or less 2,000 square meter na salvage zone. Ayan. So, yun po yung lot 9. So, possible itong part na to is lot 8. Ayan. So, ayan mga ka-farmlot, ito po yung na-reserve ng buyer natin, itong lot 11. Mula po yan dyan sa bakod hanggang doon sa red flag. So, 27 meters frontage po. Ayan. So, yung red flag na yon, doon po mag-uumpisa ang muhon. So, yung after ng red flag na yun, yun na po yung salvage zone na malawak. Ano po? Ayan. Sobrang linaw po ng tubig dyan. At yung muhon po niyan, mula yan dyan po sa may flag na yon, papunta dito. Dito po manggagaling na ang kalsada. Kaya sobrang laki nung property. At napakaganda ng terrain. Yan. Ganda ng view. Ayan. Parang high tide, oh. High tide. Ito po mga ka-farm lot ay lot 9. Pero nung sinukat na po, lumalabas po pala. Ma'am, ano na nga pong lot ito? Tenda ano? 11. So 11 na po pala to. Yan. So ito po available po lot 10. Mula po dyan hanggang dun sa yellow flag. Yan. Lot 10 po ito. Ayan. Available po ito. Yan. Mula po dyan sa yellow flag hanggang dun sa red flag. Maganda po ang terrain ng lupa dito. Overlooking siya. Available po ito hanggang dun sa likod. Lawak. Ganda rin. Ma'am Sai, ganda rin ang elevation ng 8. Oh. Halos pares na pares ng 9. Sayang. Oh. Doon na pumangit sa may 7. Aling 7? Ayun po, 7. Yung lubak-lubak na yan. Hindi. Ayun yung yellow flag. Oh. Ay, kala ko yung Yan ang 8. Yan ang 8. Yun ang 8. Oo. Hindi po. Itong nabili nyo is 11. Okay. Ito na yung 10 ngayon. Yung after ng red flag. So, Katugon niya yung yellow flag. may Oo. yellow. So 11, 10 yung may magandang elevation. Pero ito, pag ganon siya, dahil babakuin din naman yan, gaganda rin. Yan, i-develop po rin naman yan. Kaya gaganda rin. Pero ito po, kahit hindi i-develop yung 11 at 10, goods na yung elevation niya. Kahit wala na ka nang ipagalaw.
No? Pero yon i-develop pa po nila yan. Tapos alisin po yung damo-damo na yan para gantong-ganto na rin po. Yung duyan dun sa ilalim Yan, ng may mga siniguelas po dito. tapos lagyan natin ng mga duwarte. Yan. Mga siniguelas. Ito, mga siniguelas po ito. Oh. Yan. Ayan mga kapamlat, itong yellow flag, tapos red flag, ito yung available pang lot 10. Hanggang dun, malapit sa may bahayan na yon. So dyan po mag-uumpisa yung bibilhin nyo. Ano po, dyan nag-uumpisa yung muhon na 2,000 square meter. At mula naman po dito sa yellow flag at red flag na to, papunta sa baba, ito na yung pre na land area. Ito na po yung salvage zone. Halos nasa 1,900 square meter po yung salvage zone dito. Imagine, 2,000 square meter lang yung bibili nyo. Ang masasaklawan nyo is nasa 3,900 square meter. Kasi sobrang lawak po ng salvage zone. Ano po? Ayan. So kung tapat mo to, pwede pong kayong gumamit nito. Ngayon, pwede pong ipasukat ito. I-apply po ng lease agreement sa DNR for every 25 years. So yan, pwede na kayo maglagay ng, pag may lease agreement na kayo, pwede na kayo maglagay ng mga kubo dito or backhood kasi naka-lease agreement naman po kayo. Ayan. Sa buhangin po, ito, maganda po yung buhangin dito mga ka-farm lot. Ayan, kitang-kita nyo po, white sand na pino po ang buhangin, no? Pino. Ayan. Tapos, napaka linaw ng tubig. Ayan. At kalmadang-kalmada ang tubig natin dito. Kalmang-kalma. Ayan. Safe na safe sa bata na paliguan. Makikita nyo, oh. Linaw. Oh, di ba? Lalo na mga ka-farm lot, pag nandyan na yung okay na yung international port, makikita nyo dyan yung mga barko. Yan, sobrang ganda na po lalo ng view dito. At yung tubig po, napakalinaw mga ka-farm lot. Napakakalma ng tubig. Ayan. So, panalong panalo. Sarap nitong gawing resort mga ka-farm lot. So, wala na po kayong mahanap na ganito kamura ngayon sa Quezon. No? So, bukod sa maganda yung beach, pasok sa sakyan, maganda yung buhanginan, malapad yung shoreline, tsaka yung muhon ang layo pa dun sa dagat. Sobrang lawak ng salvage zone kaya panalong panalo po kayo dito. Yan, natatanaw po yung Alibihaban Beach po, yung parang isla na yan, no? Ayan. So, grabe namang linaw yan mga ka-farm lot, oh. Sarap maligo. Yan. Lalo na pag nalinisan to, yung may nagme-maintain ito, mga resort na to, may nagme-maintain na ng buhangin. Sobrang ganda na dito lalo. Yan, panalo. Ayan mga ka-farm lot, galing tayo dun sa beach, naglalakad tayo ngayon. So yan po ang 11 reserve natin. Gusto po nilang i-reserve din ang ating buyer ngayon, gustong isama itong 10. So next available po ay 9. So dito po mag-start ang muhon ng 9. Yan, ang katugon po ay yung green. So, ito po ang titulado papunta doon. Ito yung masasakop ng 2,000 square meter na gusto nyong kunin.
At yung pre-land, yung salvage zone, mula po dyan hanggang dito, papunta dun. Ayan. So, pag nalinis po yan, nako, ganyan na ganyan din po dyan. Overlooking din yan, kapares po dito. Tapos ito, didevelop po yan. Tapos yun, hanggang dun po yan sa likod, malapit doon sa bahayan. So, dahil nasukat na po, at na-final na, ayan, tinignan na po yung sanlikaw ang kalsada, dito po siya. Ayan. So, ang good thing, ang swerte po ng buyer natin dito, kasi nung na-reserve niya to, hindi pa nasusukat. So, nung nasukat na, lumalabas po na sobrang lawak pala ng lote, gawa ng salvage zone. So, kaya, halos yung pre na lupa, dahil sa laki ng salvage zone is halos kulang-kulang 2,000. So, yung halos kabuuan nung nabili nila na dapat 2,000 square meter lang is nasa kulang-kulang 4,000 square meter. So, yung bawat lote dito nag-increase na po ang presyo. Dating 2.5 million bawat lote, ngayon po ay 3 million na. Kaya swerte po nung mga nag-appeal po nung naka-pre-selling pa lang. Ayan, yung buyer na kasama po natin dito ay regular buyer po natin from Tagaytay po sila. Ayan, may nabili po sa akin sa Tagkawayan, Quezon, 2 hektarya tsaka 5 hektarya. Tapos may nabili rin po sila sa Lopez dati sa akin na 1 hektarya. And right now po, ayan, nag-reserve na po ng lot 11 and pati po itong 10 plano na rin lang kunin. Kaya ayan mga ka-farm lots sa mga buyer natin na naghahanap po talaga ng mga beach property na pangarap nila, investment at kung investment lang din naman. So, ito po yung highly recommended ko dahil magkakaroon nga po dito ng international port. Kaya bukod sa maganda yung property at mas malaki na siya, kasi napakalaki po ng salvage zone. So, meaning yung property dito, hindi po kumakain ng lupa yung dagat. So, nagdadagdag pa kasi yung salvage zone sobrang lawak po eh. Kaya panalong-panalo talaga yung buyer dito. Good looking na rin naman yung property. At yung presyo po, dati pong 2.5 dahil tapos na yung pre-selling, nasukat na. So ngayon po ay 3 million na ang bawat lote. Pero goods pa rin kasi sobrang laki nung additional na dahil dun sa salvage zone. Ano po? So since may international port na magkakaroon dito, so siguro magkakaroon na rin ng mga pabrika dito. So dadami na rin yung mga may hanap buhay na magkakaroon ng mga rent-to-own na mga subdivision dito siguro. So yun yung magiging way ng pagtaas ng mga lote dito. So kaya itong beach, lalo na po ang napaka-in-demand ng beach. So siguro after 2 to 3 years from now, yung worth 3 million na mga beach dito, lalo na tong property nito, baka mag 5 to 6 million yan ng ilang taon lang ang lilipas. Kaya sa mga buyer po natin na naghahanap yan, message nyo po agad po ako at tripping nyo po agad ito kasi iilan na lang po ang available, siguro mga 3 na lang po siguro. Tapos na rin kasi yung project sa Kapalonga, Camarines Norte, ubos na. Sa Santa Elena, ubos na. So ito na lang po yung hawak na beach for sale ng ating developer po na nagsasubdivide. Bali, ito pa lang mga ka-farmland yung Google Map niya. So, search nyo lang po Inanuran Elementary School. So, ito po yung pin location natin. So, yung property for sale po natin, ayan, kita nyo naman kahit sa Google Map po. Talagang malawak yung shoreline, maganda yung property at merong accessible po ng sasakyan. Kung Iglesia ni Cristo po kayo, ayan, meron pong malapit na Iglesia ni Cristo. Tsaka may community mga ka-farmland. So, hindi siya liblib. Tapos yung provincial highway ng San Andres, ito po siya. So, espalto na po yan. Naku, napakaganda ng kalsada dyan. Bukod sa maganda yung kalsada, ay hindi pa po traffic. Ano po? Tapos yung international port po ay nandito banda. Ayan. Yan, nandito banda po yung international port na gagawin. So, malapit lang po dito. Mga 3 kilometers lang from Inanuran Elementary School. Yung gagawing fort ay yan, parang nandito lang siya banda po. Yan, sa Barangay Tagisay. Ayan, kaya sobrang lapit po. Kaya pag nandyan po kayo sa property na yan, makikita nyo, matatanaw nyo po yung mga barko dito. Ano po? Kaya goods na investment po. So yung distance naman ng property sa town proper ng bayan ng San Andres, mga 20 minutes to 24 minutes drive. Ayan po. Nandito ka na sa, ito po yung town proper. Yan. Yun lang po yung distance. Tapos ang ganda po talaga ng kalsada dyan. Puro
puro ano na po, malawak tapos espalto. Ayan, ito po yung pwede nyo pong dayuhin, yung Alibihaban Beach. So marami pong tourist spot dito sa kasi ano po dito puro tabing dagat dito And yun, yung location po natin ay bayan po ng San Andres. Bali, so hindi na po kayo dadaan pag pupunta dyan ng Sigsag. So ang maganda po yung mga madadaanan, dito na po ang daan nyo sa may Bundok Peninsula. Nasa na ba? Balik tayo. Ayan. From sa Calawag pala tayo. Ayan. Nasa na ba yung San Andres? Ayan. Yung San Andres po, ayan, dito ang daan po San Francisco, sunod Mulanay, Katanawan, Pitugo, ayan, Unisan, Agdangan. Ang labas po ay Padre Burgos. Sa Pagbilao po ang Lusot, sunod Lucena na. Ayan. Diyan na po dadaan, so hindi na kayo dadaan ng Sigsag. Pero kung ayaw nyo pong dumaan dyan, pwede rin naman po may daan din naman po ng from Pagbilao, dadaan po kayo ng Sigsag, Atimonan, Plaridel, Gumaca, sunod po Lopez, Buena Vista, sunod San Narciso, sunod po ay San Andres na. Pag galing naman po kayong buyer from Bicol, ang mga madadaanan nyo po ay kung Naga kayo, dadaan po kayo ng Limanan, Sipukot, Tagkawayan, Calawag, Lopez, yun, Buena Vista, and then San Narciso. So, ayan mga ka-farmlat. So, nako, maraming salamat po sa inyong panonood.